Bakit hindi mapapatawad ang sinumang lumait sa Espiritu Santo? Isang mabiyaya at puno ng pag-asang araw ng Lunes Kapanalig, ika-22 ngayon ng Enero, ginugunitan natin si San Vicente na isang diakono at martir. Pasalamatan natin ang Diyos sa banal na ito at sa tulong ng kanyang panalangin, hilingin nating lumago sa pagsabuhay ng ating pananampalataya. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na ang sarili sa pagpapahayag ng mabuting balita. May dumating na mga guro ng batas na galing sa Jerusalem at sinabi nila, "Sumasa kanya si Beelzebul at sa tulong ng pinuno ng mga demonyo siya nagpapalayas sa mga ito." Tinawag sila ni Jesus at nagsalita sa talinhaga. Pwede bang Satanas ang magpalayas sa Satanas? Kung may pagkakahati-hati ang isang kaharian, hindi na makatatayo ang kahariang iyon. At kung may sambahayang nagkakahati-hati, hindi na makatatayo ang sambahayang iyon. At kung si Satanas ang lumaban sa kanyang sarili at nagkakahati-hati, hindi na siya makatatayo kung malapit na ang wakas niya. Walang makapapasok sa bahay ni Malakas at magkakalat sa lahat niyang mga gamit kung hindi muna itatali si Malakas. Saka lamang siya masasaid ang lahat na ari-arian nito. Sinasabi ko sa inyo, patatawarin ang mga anak ng tao sa lahat ng kanilang mga kasalanan at pati sa kanilang mga paglait sa Diyos, kahit na marami man ang mga paglait nila sa Diyos. Ngunit kung may magsalita laban sa Espiritu Santo, kailan may di siya mapatatawad. Kasalanang walang hanggan ang nasa kanya. Ang pagsasabi nilang may masamang espiritu siya ang tinutukoy ni Jesus. Hindi mapapatawad ang sinumang lumait sa Espiritu Santo. Sabi ni Pope Francis, hindi ito kailanman mapapatawad dahil ito ang pagpinid ng puso sa habag ng Diyos na kumikilos kay Hesukristo. Mismong si Saint Pope John Paul II sa kanyang encyclical na Dominum et Vivicantem o The Lord, the Giver of Life, nasusulat na ang banal na espiritu, ang pinagmumulan ng pagbabalik loob. Kung sarado ang kalooban sa tunay na pagbabagong buhay, tulad ng walang taos na pagsisisi at walang tapat at matibay na layunin na makipagkasundo sa Diyos, mananatiling walang matatanggap na kapatawaran. Sila ang mga nagmamatigas sa kanilang karapatan na pumanig sa masasama at piliin ang masamang gawa. Simple lang. Ayaw mong humingi, kaya hindi ka bibigyan. Ganun na lang sana, pero sindami ng bituin sa gabi ang nakahanda sa atin na pagpapatawad. Kaya kahit na anong oras tayong lumapit sa Kanya, mas mabilis pa siyang sasalubong sa atin. Kapanalig, kung may sama ka ng mananloob sa ating Diyos, nakikita ito at naririnig ng Kanyang puso. Handa siyang ipahayag mo ang iyong niloloob. Sa mga tumatangkilik naman ang sakramento ng umpisal, patuloy pa nating ipagkatiwala ang ating kalooban sa banal na espiritu. Hinding-hindi niya tayo hahayaang mahulog sa patibong ng kasamaan. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon.
Asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang bagong taon 2024 ating ipagkatiwala sa mapagpalang kamay ng Panginoong Diyos nating dakila.